Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topic. So sa video na to ay magkokomento tayo dito sa nagpapatuloy na impeachment trial ni BP Sara. So 11 at 12 yung ating kokomentuhan, 11th day at saka itong katatapos-tapos lamang na hearing ng impeachment. So 11 at 12 sinabi ko, so mako-cover ko rito briefly ay yung naging testimonya nung empleyado o yung nag-release ng di umano'y mga pondo o yung confidential fund ni BP Sara sa Land Bank at yung 12-day yung kanilang pinaupo sa witness stand na si Roderick Wamil na empleyado ng COA o Commission on Audit. So siya yung nag-audit dito sa confidential funds ni BP Sara. So well, paiiksiin ko na lang dahil hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo abogado para makisawsaw pa sa mga technicalities ng kanilang mga testimonya. Ang kukomentuhan ko ay yung ika nga layman's term nung mga pinagsasabi nitong dalawang witness na to. Unahin natin yung taga-bangko, taga-land bank. So binanggit niya na siya raw yung nag-release. Sa pagkakaintindi ko, siya o isa siya dun sa mga nag-release ng pera o ng confidential funds ni BP Sara. So may binanggit siya na very unusual at kung ano-ano pa. Pero katulad nung siyempre abogado ng depensa, sinabi niya na hindi naman nakapagtataka ito o more or less yun. Dahil siyempre naging legal naman yung transaksyon, lahat ng dokumento ay nahandoon. Siguro kaya nasabi nung testigo, yung taga-bangko, na very unusual yung transaction ay dahil lahat nung pera na winidraw ng well, assuming yung empleyado ni BP Sara ay puro cash. So doon sa parte na yun, sa tingin ko hindi naman para sa akin masyadong exaggerated na yung sinabi niya na very unusual o highly unusual yung ganong kalaking halaga, around 125 million ba yun, na cash kukunin. Dahil kung iisipin natin ang ganyang uri ng mga transaksyon, mga confidential funds man, papaalala ko lang sa inyo sa flood control projects, kalimitan mga cash din ang cash din ang nagiging withdrawal option nung kanilang mga kliyente, hindi ho ba? So yung mga sa flood control ay cash din. So nakapagtataka lamang na para sa akin bagamat hindi naman ako milyonaryo, kung ikukumpara ito sa mga naging pag-withdraw nung mga pera na ginamit sa flood control projects, ay barya lang ito. Hindi ho ba? Dahil alam naman natin na trilyon-trilyong piso o trilyong piso humigit ang binitawan ng ating gobyerno diyan sa flood control project. So, hindi naman tayo pwedeng maniwala na 125 million ay hindi nila na-release. Hindi ba? Hindi nila natikman na mag-release ng ganong kalaking halaga sa career nila o sa duration
nung kanilang pagtatrabaho sa land bank. Sigurado ako, higit pa ron. Higit pa ron ang nakita nilang cash na withdraw ng isang tao na nakipag-transact sa gobyerno. So, sa tingin ko doon parang, katulad na lang ng sinasabi nung iba na siyempre, since witness ito ng prosecution, na i-coach na ng maayos ito. Itong kanilang mga witnesses, itong kanilang mga testigo na to. At sa nakikita ko dito sa una at dun sa pangalawang naging testigo ng prosecution, syempre, ang trabaho niyan is palabasin na hindi ba parang masama o kaduda-duda yung mga transaksyon na ginawa nila sa opisina o ginawang transaksyon ng opisina ni VP Sara. Well, at naiintindihan ko dahil siyempre gustong manalo ng prosecution at nais nilang ma-impeach si VP Sara. Pero katulad nung sinabi ng depensa, wala silang nakikita. Maging ako, wala rin akong nakikitang kahina-hinala doon sa naging transaksyon ng mga empleyado o empleyado ni VP Sara na kumuha ng pera sa land bank dahil ayon na rin sa kanya, kumpleto naman kumpleto sa dokumento yung transaksyon na yon. At para sa akin, kung kumpleto naman ng dokumento, yun naman yung tao na dapat na kukuha nung nasabing pera, maging ito man ay sa anyo ng cheque o cash, hindi na dapat pagdudahan ito. Hindi ba? So, pagdating doon sa witness na yon, hindi masyadong o halos walang bigat yung kanyang sinabi, hindi nakatulong sa prosecution. Dahil as far as I'm concerned, hanggat ang mga dokumento na ginamit sa pag-withdraw ng pera ay legal, walang dahilan o walang mabigat na dahilan ang testigo na yon para magsalita na sabi na very unusual yung naging transaction ng opisina ni VP Sara doon sa land bank. 125 million, hindi naman ganong kalakihan yun kung nasa 1,000 denomination yun, di ba? So, ilan lang yun, siguro mga isa o dalawang maleta lang yun na medium size. Di ba? At saka masyado lang sa obserbasyon ko, masyado lang hinighlight ng prosecution yung salitang unusual na cash yung kinuha at hindi cheque. Hindi ho ba? Tsaka isa pa, baka nga may paggagamitan yung pera na yun na ura-urada ay kailangan maging cash na at hindi cheque. So, hindi natin alam yung dahilan ng opisina ni VP Sara kung bakit cash. Pero pagdating doon, mga amo, wala akong nakikitang kaduda-duda sa naging transaksyon na yon. So, di pa tayo dito sa bago-bago, hindi ho ba? Dito medyo interesante dahil ito naman ay isang auditor ng COA na nagngangalang Roderick Wamil. So, graduate daw ito ng accountancy at abogado. In fact, 2023, kung hindi ako nagkakamali, sinabi niya na gumraduate siya. So, maalam siya dito sa pagtistigo o mga diskarte dito sa kung paano tumistigo sa isang partikular na paksa, lalong-lalo na itong siya raw ang nag-audit ng confidential fund ni VP Sara. So,
Well, naging katatawanan pa to dahil napanood ko kanina dun sa iba't ibang mga social media account ng iba't ibang vloggers na sumusuporta kay BP Sara na, well, patawa lang naman to ba? Hindi ko naman sinasabing paniwalaan nyo, pero may nagsasabi doon, mas mainam daw na yung pera, kung gaano mang kalaki yun, ay ipinakita naman doon sa dokumento na ipinambili ng school supply, ng equipment, ng mga medical equipment o mga gamot para sa DepEd siguro, para ipadala sa probinsya, hindi ho ba? So, doon sa mga naka-itemize na nakita ko, sa natandaan ko, wala naman kaduda-duda na ika nga item na maaring masabi na dinala ni BP Sara sa hindi maganda yung pera. Hindi ho ba? Pero ibang usapan naman yun, syempre, hindi ho ba? Ang binabanggit ko dito, yung nakita kong naka-itemize. May naka-itemize para sa medical, sa school supply, at maintenance, at meron pang iba, hindi ko na lang matandaan. Pero pagdating doon, wala akong nakikitang ika nga irregularidad. Ang nakapagtataka nga lamang po, at ito ay kumakalat sa social media, na nung banggitin, ano niya, ay i-address na natin na Attorney Roderick Wamil, na simula daw nung siya ay nagtrabaho sa COA nung 2014 hanggang 2023 or 2024, February daw siya umalis ng ng 2024. So, tatlong vice president yung kanyang inabutan, at namumukod-tangi lang daw na si BP Sara ang na-audit niya na mayroong confidential fund. Pero nung i-cross na siya ni Attorney Powa, ay nalaman natin na hindi lang pala siya hindi lang pala si BP Sara ang nakatanggap ng confidential fund. Pati pala si dating Vice President Jeju Marbinay ay gumamit din ng confidential fund nung siya ay VP. So, dito pa lamang marami ang nagsasabi na nagsisinungaling, o kung hindi man, ignorante yung witness ngayon ng prosecution na si Attorney Roderick Wamil. At inintensyon, kumbaga intentional niyang sinegregate si BP Sara na namumukod-tangi na merong confidential fund. So doon pa lang sa pag-cross ni Attorney Powa, nasira, hindi ko masabi kung gaano kalaki, pero malaki. Nasira niya ang credibility nitong witness na to. At pinilit bumawi ng prosecution, pero siyempre, hinarang na ng mga senator judges o ni Senator Chis Escudero yung attempt ng prosecution na mapagtakpan itong siniwalat o itinanong ng depensa. So, sa kasalukuyan, ano ang itinatakbo netong impeachment trial na to? Siguro yun ang tinatanong ninyo. Pero garantisado, alam nyo na rin ang sagot. Well, ito, personal kong opinion ito. Alam ko sa simula pa lamang netong impeachment trial na to, ito ay magiging sarswela lamang. Sinabi ko na yan noon pa. At walang ibang dahilan ang impeachment trial na to
kung hindi mawala sa karera sa pagka-presidente sa 2028 si VP Sara. So lahat ng resources, lahat ng pwedeng gawin ng mga kalaban ni VP Sara sa 2028 ay gagamitin nila para matiyak ika nga na madiskarel ang ambisyon ni VP Sara para sa 2028. Naiintindihan ko rin yun. Siyempre, kalaban siya. So, lahat ng pwedeng magamit laban sa kanya ay gagamitin dahil siya ang pinakamalakas. At kahit sinong mga dating politiko na ini-interview ngayon sa social media at sa mainstream media ang nagsasabi na kung makalulusot si VP Sara dito sa impeachment trial na to, si VP Sara na ang magiging presidente sa 2028. Bagay na alam naman natin na marami ang may ayaw dahil siyempre, kapag si VP Sara ang umupong presidente sa 2028, napakaraming politiko po ang manganganib na makulong. At siyempre, hindi nila papayagan yun. So, sa kahit na anong paraan ay gagawin nila. Okay, hindi maganda o maganda para masiguro lamang na madiskarel ang ambisyon ni VP Sara. Iyan ang nakikita kong senaryo sa Rasuela at nakatuon lamang ito para masira si VP Sara. Sinabi ko na rin na hindi nagiging pabor ang itinatakbo ng impeachment trial na to sa prosecution dahil sinabi ko noon na dapat maiksing panahon lamang ang kanilang hinahak para na sa ganun mawalan ng oras si VP Sara na makapaghanda, di ba? Pero hindi, pinili nila yung mas matagal dahil nakikita ko rin na isang diskarte pa ng prosecution ay the longer na magtatagal itong impeachment trial na to, the more na masisira o masisiraan nila si VP Sara, which is parang hindi ganun na nangyayari dahil nakukontra ng maayos ng kampo ni VP Sara o ng depensa niya, ng mga abogado niya, ang mga witnesses na ipinupukol o ginagamit ng prosecution laban sa kanila. Hindi pa po tayo dumadating doon sa mga sa mga testigo na inimbitahan o pauupuin ng depensa, pabor naman sa kanila. So, syempre, inuubos muna yung sa prosecution at ginigiba naman ng depensa ang hindi lang ang kredibilidad, kung hindi ang mga nagiging pahayag nila doon sa impeachment trial. Sa ngayon, overall, maganda ang nagiging performance ng depensa. So, ngayon, may bali-balita na ang tinatrabaho naman ng mga ayaw kay VP Sara ay itong mga senador at kaliwat ka ng mga kaso na naman ang nakaambang isampa laban sa mga opposition senators at siguro sa malapit na hinaharap, maaring linggo o buwan, ay malaman na natin kung sino yung mga bagong senador na makukulong. So dito ko na muna tatapusin ang video na to at sa mga susunod na video ko pa ay kung hindi man ito ay ibang paksa naman ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.